Una nang ibinulgar ng programang Magandang Gabi Bayan ang mga ginagawang panghihikayat ng mga komunistang grupo sa mga minor de edad upang sumapi sa hanay ng mga NPA. Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Paano kung sa murang edad nila ay tinuturoan na silang mamundok at tumawak ng baril, makipaglaban sa pamahalaan hanggang pumatay? Sa paglalantad na ito ng ABS-CBN, nakilala ang mga batang mandirigma. Ang 9 na taong gulang na si Edwin, Ila kung ipasabog pa, ila kung ipagpaganda. si Roger na mahilig makipagkaibigan, Basta meron kami ubat na si Ariel na naghahanap ng katarungan, Sabi nila, tutulungan nila ako magiganti dun sa pulis na pumatay sa aking kapatid. Kaya sumali ako sa NPA. si Tess na isang mag-aaral, Noong bumaba ako, marami nagsasabi na papasok din sila sa NPA. Pero sabi ko sa kanila, wala kayong kinabukasan kung doon kayo. si Rene na nahihirapan sa buhay, kahit ano kinakain, basta may makain lang. si Jo Marie na mahilig makipagsapalaran, Parang hindi ako matay. Mamamatay yung kalaban ko, patayin ko. Ano na sa isip ko? si Beloy na naghahanap ng pagbabago, Ang pamilya ko, matagal na kaming di nagkikita. Nagsawa na ako sa loob dahil puros kwento lang na mananalo kami. Naiisip ko, ba't hanggang ngayon ay wala pa rin nanalong revolusyon? si Ted na naghahanap ng magandang buhay, Nakita ko na wala kaming kabutihan na makuha sa NPA. Ang amin lang natutunan ay paggamit ng baril. Yun lang. Wala kaming ibang ginawa kundi ang tumakbo. si Johnny na mahilig sa laruan, Sa ilan, ganahan naging armas. at ang inosenteng si Joey. Naalala ko yung mga enkwentro namin. Yung barilan, hindi ako makatulog kasi yung aking napatay. Para bang nakikita ko yung taong napatay ko. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Sa mga pagsisiwalat na ito ay napatunayang mali at mapaninlang ang pag-recruit ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army sa mga bata dahil sa panganib na nakaamba sa kanilang buhay. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Malinaw ang nakasaad sa patakaran ng NPA sa pagkuha ng bagong kasapi. Sinumang mahusay ang pangangatawan, anuman ang gulang, kasarian, lipi o nasyonalidad o relihiyon, may kakayahang lumaban at handang lumahok sa matagalang sandatahang pakikibaka laban sa reaksyonaryong kapangyarihang estado ang maaaring maging kasapi ng isang panlabang pangkat ng bagong hukbo ng bayan. Ito ay isang patunay na paglabag ng CPP-NPA sa karapatan ng isang minor de edad at pag-abuso sa kanilang murang kaisipan, na siyang mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas. Itinakda ng batas na ito ang pagbibigay proteksyon at programa para sa mga bata upang masupil ang pang-aabuso, kalupitan, pagsasamantala at diskriminasyon na nakakapinsala sa pag-unlad ng kanyang pagkatao. Ito ay pilit na pinagtatakpan ni Gregorio Rosal. Subalit, tuluyan na kayang nailigtas ang mga bata sa mga pang-aabusong ito? Batang-bata ako, nalalaman ko to. Inaamin ko rin na kulang ang aking nalalaman at nauunawaan. Di pa nagtatagal, maraming batang rebelde ang kusang loob na sumuko sa militar. Alam ko na may karapatan ang bawat nilalang. Kahit bata pa man, kahit bata pa man. Isa na rito si Jason. 15 anyos lang siya nang sumama sa NPA. Nais ko sanang Saan din ako makasama? sa katotohanan.
Dudukoyin daw po yung mga magulang ko. Nagsanay si Jason sa Mauban, Quezon. Grade 5 lang ang naabot ni Jason na panganay sa 5 magkakapatid. Isang magsasaka ang kanyang tatay at karaniwang may bahay naman ang nanay. Sa murang edad pa lamang ay napasabak na si Jason sa mga madugong labanan. Hindi ko po, basta nakatutok lang po, basta putok na ako ng putok, di ko alam kung may tinatamaan ako. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang munting paraiso lamang. Ito ay taliwas sa kanyang paniniwala, ngunit hindi madali ang humiwalay sa kilusan. Pag nandito sumama, dito ko tayo ibabaw. Binugbog po muna bago pinatay. Parang pong isang pamilya po, binaril po sa harap ng mga anak at asawa. Sa kabiguan at kapaguran, sumuko si Jason upang ituwid ang kanyang mga kamalian. Naging mainit na usapin ang nangyari kay Jeline. Nasugatan siya sa isang labanan sa Alegria, Surigao del Norte noong 16 ng Pebrero 1999. Para naman na nag-iwan lang sila ng parang aso na imbis kay kami yung magkasama-sama, iniwanan man lang nila. 13 taong gulang noon si Jeline nang sumama sa NPA. Kay yung baryo namin, palagi nandoon na ang mga NPA. Dito natutuhan ni Jeline ang mamuhi sa pamahalaan. Turuan kanila paano mag-lansi, paano magalit sa gobyerno. Kaya yung kaisipan mo na bata pa, araw-araw, mag-change din. Subalit, hindi madali para sa isang batang babae ang mamundok. Wala ko'y paglaon sa akong kinabuhi awas. Nabuol na ko, hindi na ko makita sa gilikana. Talagang yung kuang parang walang kain-kain. Sa loob din ng organisasyon, nabuksan ang kanyang isipan sa tunay na layunin ng CPP-NPA. Doon sa bundok, yung commander lang ba namin ang makakahawak ng pera. Humihingi ng suporta sa mga sibilyan, nagpapadala ng mga sulat sa mga kumpanya, pero hindi naman kami nakakahawak ng pera. At maging sa oras ng kanyang kagipitan, ay hindi nilulubayan si Jeline ng mga grupong sumusuporta sa CPP-NPA. Ito naman ang ginugulo ng mga karapatan sa interview nila. Tawag daw ako ng sundalo, pero hindi. Ang karapatan is kasama yun sa kabila, yung silang legal. Ang nangyari sa buhay ni Jeline ay matatawag na isang trahedya. Subalit ang trahedya rin ito gumising sa kanyang isipan upang tahakin ang landas tungo sa pagbabago at magandang kinabukasan. Ang mga pangyayari nito ay pilit pinagtatakpan ng ibang tao sa pamahalaan. Sa pagkakahuli sa batang rebelde na si Edfo de la Cruz, ito ang naging pahayag ng isang kilalang mambabatas. Naagad din sinang-ayunan ng mga grupong kumakalaban sa pamahalaan. Hindi lingid sa lahat kung ano ang tunay na layunin ng mga tao at grupong ito. Hanggang ngayon, patuloy ang ginagawang panghihikayat ng CPP-NPA sa mga minor de edad upang gamitin sa madugong pakikidigma laban sa pamahalaan.
Nais lang naman nila'y sa iyong kabutihan. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Patuloy din ang kanilang paggamit sa mga inosenteng kabataan sa labang hindi pa nila nauunawaan. Lahat ng mga bata ay may karapatang magkaroon ng malaya, tahimik at ligtas na pamumuhay. Sila ay dapat na pinagkakalooban ng tamang pagkalinga at gabay para sa kanilang magandang kinabukasan. Wala pong kahantong na maganda. Buhay mo lang nakataya. Ano po ang patakaran po sa taas. Tapos papasok pa po yung kaibigan ko doon. Pipigilan ko na po. Ito naman po talagang gusto sumama sa inyo eh. Napilitan lang ako. Sarap na mamuhay dito sa kapiling ang mga magulang. Masdan mo ang mga bata. Masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata. Ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata. Ang sagot ay iyong makikita.